So okay, welcome mga busing kung saan ay pwede kayong matuto sa aking channel. Ngayon mga busing ay tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng mini driving light sa Raider 155 na isang relay lang ang gamit. At kailangan ay ganito kalinis ang ating pagkabit ng mini driving light para maganda itong tingnan. Ito ang ating mga kailangan. Isang 3-way domino switch, isang electrical tape, isang relay, at syempre dalawang mini driving light. So ngayon mga busing ay umpisahan natin ang pagkabit. Ngayon ay tanggalin na natin ang ating headlight. So sa pagtanggal ito mga busing ay kailangan natin gumamit ng 10mm na tools, no, para makuha ang dalawang bolt sa kilid ng headlight. At dito naman sa ilalim mga busing, ang gamitin natin ay 8mm na tools. So pagkatapos nating makuha ang tatlong bolt, kailangan naman nating tanggalin ang dalawang sakit na nakalagay dito sa may headlight. Then baba lang natin para maganda yung pagka-wiring natin. So ito yung domino switch mga busing, dito natin ilagay sa lagayan ng side mirror. Ngayon ay tapos ko nang nalagay at ganyan ang kanyang tamang posisyon. So okay mga busing, ito naman ang relay. No? So dito mga busing, may number ito mga busing. Itong number 30 ay positive. Itong number 86 ay positive din. Itong number 85 ang kanyang ground. At itong dalawa dito mga busing ay number 87. Diyan lalabas yung kuryente mula sa ating relay. Ngayon naman ay ito ang kanyang socket. Putulin lang natin lahat ng wire ng socket para mabalatan natin at maganda yung pagka-wiring. So dalawa yung wire dito na green. So putulin na lang natin yung isa kasi isang wire lang yung gagamitin natin. So okay, ngayon mga busing ay balatan natin. Mas maganda kung mahaba-haba yung pagkabalat natin ng wire para maganda yung pagka-connect natin sa ating wiring. So okay, tapos ko na nabalatan mga busing. Ito na yung kanyang relay at yung kanyang socket. So saksak lang natin. Ang number 30 dito mga busing ay kulay red na wire sa ating socket ng relay. At dito natin i-connect sa yellow na wire na may nakalinya na itim. Ito namang number 86 ng ating relay mga busing, itong kulay yellow na wire ay dito natin i-connect sa orange na may nakalinya na itim. Ang mga wire na yan mga busing ay sa ignition switch. Kaya isaksak lang natin yung mga wiring ng ating relay mga busing kasi wala tayong babalatang wire sa stock na wiring ng Raider 150 natin kasi sayang. So itong kulay red na wire mga busing ay number 30 sa ating relay. At dito natin isaksak sa yellow wire na may nakalinya na itim sa socket ng ating
ignition switch. Ito namang number 86 mga busing ay positive. At dito natin isaksak sa orange na wire na may nakalinya na itim. Ang sakit na ito mga busing ay patungong ignition switch. Sure lang natin mga busing na itong dalawang wire ay hindi magkadikit kasi mag-on yung ating motor kahit hindi pa tayo nag-on ng ating ignition switch. Kaya kailangan hindi magkadikit ang dalawang wire na sinaksak natin. Para mas maganda mga busing ay lagyan natin ng electrical tape. Ngayon naman ay dito tayo sa number 85 ng ating relay. So ito yung kanyang ground mga busing. Dito natin isaksak sa unang wire na tinanggal natin dito sa may gitna. Ang kulay na wire ay itim na may nakalinya na puti. Yan yung kanyang ground mga busing, kaya dito natin isaksak. Ngayon ay number 87 na lang yung hindi natin nakukunik mga busing. Pero bago natin nakukunik ay testingin muna natin. Pag iilaw itong kulay green ng relay mga busing, pag una natin ng susi, ibig sabihin ay good na good yung ating wiring. So okay, on na natin yung susi. Ayan mga busing, umilaw yung green. Ang ibig sabihin yan ay good yung pag-wiring natin ng ating relay. So isang wire na lang ang hindi natin nakukunik mga busing, itong number 87 na wire ng ating relay. So dahil sa good na yung ating wiring, ikukunik na natin ito. At dito natin ikunik mga busing sa wire ng ating 3-way switch. Pero bago natin ikunik ay balatan muna natin itong wire ng ating 3-way switch. So okay, ito na yung hindi natin nakukunik mga busing na number 87 sa ating relay. Ngayon ay dito natin ikukunik sa red na wire ng ating 3-way switch. So maaaring hindi magkakulay nito ang ating 3-way switch mga busing. Pwede nating ipagpapalit-palit yung mga wiring hanggang sa makuha natin yung tamang koneksyon. Walang problema dito, kahit palit-palit natin, hindi ito magkakaroon ng grounded. Ngayon ay tapos ko nang na-connect yung ating number 87 ng ating relay patungong 3-way switch natin. Ngayon naman ay sunod natin ang ating dalawang mini driving light. Mas maganda mga busing kung dito natin ipasok ang ating wire ng mini driving light para malinis tingnan. Kasi dito sa ilalim ito ng headlight malalagay. Pati itong isang wiring mini driving light, mas maganda din kung dito natin ipasok para malinis tingnan yung pagkabit ng ating mini driving light. So ngayon ay ito na yung wiring ng ating mini driving light. Ipag-connect lang natin yung magkakulay. So unahin natin i-connect dito ang kulay itim na wire at ito yung ground ng mini driving light. Then sunod natin itong dalawang yellow wire.
Then ang pangatlo ay ang puro red wire. Pagkatapos nating ipag-connect ang dalawang magkakulay mga busing, pwede na natin itong i-connect dito sa ating wire ng 3-way switch. Ngayon dito ay itong yellow wire ng ating mini driving light. Dito natin i-connect sa kulay black na wire ng ating 3-way switch. So ulitin ko mga busing, kung hindi ka color code nito yung wire ng ating 3-way switch, ay pwede natin itong ipagpalit-palit ang wire hanggang makuha natin yung tamang connection. Okay, so dito naman tayo sa red wire ng ating mini driving light. Dito natin i-connect sa kulay green na wire ng ating 3-way switch. So ito na mga busing, tapos ko nang na-connect yung wire ng ating mini driving light patungong domino switch natin. So ngayon mga busing, ang hindi pa natin nakukonek ay itong kulay black na wire na lang ng ating mini driving light at ito yung kanyang ground. So para makonek natin ito mga busing, ay dito tayo kukuha ng ground sa ating relay. Dito tayo kukuha ng ground sa number 85 ng ating relay. Kasi ito din yung ground ng ating relay. Dito tayo kukuha ng ground. At hindi tayo kukuha ng ground sa anumang wiring ng Reader 150 natin. Kasi sayang kung dito tayo magbabalat ng wire sa stock ng wire ng motor natin. Para kung gusto nating ibalik sa dati ay walang wire na damage sa ating motor. So ngayon ay ito na yung kulay black wire ng ating mini driving light. At i-connect na natin ito dito sa number 85 ng ating relay. At ito yung kanyang ground. So tapos na natin na connection lahat ng mga wiring mga busing at pwede na natin itong testingin. So okay, on ko na itong susi at on ko na din itong switch ng ating mini driving light. Ayan na mga busing, umilaw na yung ating mini driving light na isang relay lang ang gamit. So pag ganito yung nangyari sa ating pag-connect mga busing, ibig sabihin ay goods na goods yung pag-connect natin. Mas maganda din kung ang ating relay ay balutin natin ng electrical tape para hindi ito mabasa at hindi magkaroon ng kalawang. Kasi may mga pagkakataon na mabasa yung ating relay at kakalawangin, so hindi na iilaw yung ating mini driving light. Kung iilaw man ay mahina. Ngayon ay cable tie lang natin ang ating relay.
So pagkatapos itong mag-arrange ng wiring natin mga busing, ay pwede na nating ibalik itong ating headlight. Saksak lang natin yung wire na tinanggal natin kanina bago natin ibalik yung ating headlight. Ngayon ay tapos ko na naibalik ang ating headlight at dito ito malalagay ang ating dalawang mini driving light. So ngayon naman ay tanggalin natin itong dalawang bolt na 10mm. Ngayon ay ito na yung magiging bracket ng ating mini driving light. So ako lang yung gumawa nito mga busing. Kung gusto niyo ring gumawa ay mas maganda kung ganito ang pagkagawa. Pero kung wala naman tayong ganito mga busing ay pwede naman yung tension bar lang. Ang importante lang naman dito ay meron tayong bracket para sa ating mini driving light. So kung gagawa tayo ng bracket mga busing ay kailangan itong guard ng inner tube ay hindi tatama dito sa ginawa nating bracket. Kasi pag tatama siya ay masisira yung guard ng inner tube natin. Ngayon ay ilagay na natin ang bracket ng mini driving light. Then yung kanyang nut, pero wag muna nating higpitan. So dito mga busing ay nasa atin na kung anong posisyon yung gusto natin sa ating mini driving light. Kung ang yellow ba ay sa taas or ang white ba ay sa baba. So depende na yun sa atin kung ano yung gusto natin. Ngayon ay ikabit na natin ang ating mini driving light. At pwede na itong higpitan. Ngayon ay pwede na nating higpitan ang nut ng bracket ng ating mini driving light. Ngayon ay higpitan na natin ang nut ng ating bracket ng mini driving light. So okay mga busing, tapos na ang pagkabit ng ating mini driving light na isang relay lang ang gamit para sa ating Raider 150 Pi. Sana ay may natutunan kayo mga busing para sa inyong pag-DIY or sa inyong paghahanap buhay. Sana ay subscribe nyo ko mga busing at pindutin ang notification bell para sa marami ko pang video na i-upload.